Good day everyone, I am Maricris RV2 reporting about the gender diversity in social administrations. Ano nga ba ang gender diversity in social administrations? Gender diversity is the equitable representation of people across the various genders. Tumutukoy ito sa pagkilala sa iba't ibang kasarian dahil ang gender diversity ay higit pa sa tradisyonal na pagkakakilala natin sa dalawang kasarian. Yun nga yung lalaki at yun yung babae. Bagkos, dito sa gender diversity ay kasama rin dito yung mga taong may non-binary identity, transgender, gender fluids, at iba pang uri ng gender expressions. So, sa social administration, mahalaga yung pagkakakilala natin sa mga ito dahil mas mauunawaan natin ang pangangailangan ng bawat isa at magkaroon ng pantay-pantay na representasyon ang lahat ng kasarian sa paggawa ng desisyon at sa pagpapatupad ng mga programa at sa mga trabaho na rin sa sektor ng ating lipunan. Sabi nga dito is typically focusing daw on balancing the ratio of men and women while incorporating non-binary, transgender, and individuals. This concept aims to acknowledge and respect diverse gender identities and expression moving beyond a binary frameworks. So, ang social administration ay mahalaga ang gender diversity upang lumikha ng mga programa at pulisiya na inklusibo at sensitibo sa lahat ng kasarian. According to Aker Theory of Gendered Organizations, which looks at how organizational structures, including the one in social administration, is gendered. Ang gender diversity ayon kay Aker ay tumutukoy sa pagkakaiba-iba ng mga kasarian sa loob ng isang organization at kung paano ito naapektuhan ng organizational structures at ng mga process. Sa kanyang teorya, ipinakikita niya kung paano ang mga organizational structures katulad ng social administration ay may impluwensya sa paglikha sa pananatili ng mga gender inequalities or pagkakaiba-iba sa pagitan ng mga kasarian. Sa madaling salita, ang gender diversity ay hindi lamang tungkol sa pagkakaroon ng iba't ibang kasarian sa isang organizations, kundi pati na rin kung paano ang estruktura at patakaran ng organization ay bumuo at nagpapalakas sa pagkakaiba-iba ng mga ito. In her thought-provoking papers, Aker makes a theoretical model for explaining how gender diversity is or is not constructed and reproduced in organizations and thus make a resource of assessing and enhancing the gender relations. So, si Joan Aker ay bumuo ng isang theoretical model. Doon, nagpapaliwanag kung paano nabuo at napapanatili ang gender diversity or pagkakaiba-iba ng kasarian sa mga organizations. Sa pamamagitan ng theoretical model na ito, kanyang ipinakita kung paano ang mga structures, patakaran at proseso sa loob ng mga organisasyon ay maaaring magpalakas o maaari ding maghadlang sa mga pantay na pagtrato sa mga kasarian. Ang modelo na ito ni Aker ay nagsisilbing gabay para masuri kung paano ang gender diversity ay umiiral sa lugar ng trabaho at kung paano makahanap ng mga paraan upang mapabuti ang mga ito. Sa madaling salita, ang kanyang mga teorya ay naging mahalaga batayan para sa pagsusuri at pagpapabuti ng gender relationships sa mga organizations.